Isang mabiyayang araw po ng Lunes, mga kapatid ko sa Panginoong Jesucristo. Nandito naman po ako, ang inyong kapatid sa Panginoon, si Brother Ed Sasam, na kung saan patuloy na nagpaanyaya sa inyo, nag-invite sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita ng ating Panginoon. In-invite ko kayo na manood o makinig sa mensahe ng Diyos. So ang oras na ito ay ipagkatiwala natin sa ating Panginoon at ang kinina sa pamamagitan ng ating pakikinig ng salita ng Diyos ay mapagpala tayo, matanggap natin ang mga biyaya ng Panginoon at ito ay magdala sa ating buhay tungo sa isang magandang relasyon natin sa Diyos. At bago tayo magpatuloy, mga kapatid ko sa Panginoon, tayo muna ay dumulog sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, si El Shaddai. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, El Shaddai ang iyong pangalan, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na walang katulad, walang kapantay, ang Diyos na karapat-dapat naming itaas sa aming buhay, at ang Diyos na karapat-dapat naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Narito kami minsan pa, Panginoon, sa oras na ito, patuloy na magbulay-bulay na iyong mga salita. Lubin mo, O Diyos, sa pamamagitan ng mga salita mo ay mapagpala kami. Lalo na, O Diyos, sa aming buhay espiritual. Lubin mo, Panginoon, na ito'y maging daan sa pamamagitan ng mga salita mo na patuloy mong itinuturo sa amin ay mababago ang aming buhay tungo sa buhay na katagumpayan. Isang buhay na kaganap at kasiyasiya. Kaya, O Diyos, inaangkin ko po ang araw na ito ay araw ng pagpapala na nagmula sa iyo. At ang araw na ito ay inaangkin namin na matatanggap namin ang mga biyaya at pagpapala na nagmula sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. So, purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Diyos na makapangyarihan sa ating buhay. At ang pagbasa natin, mga kapatid ko sa Panginoon, sa oras na ito, ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Juan, excuse me, sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 11, talata 25 hanggang 33. So sabi po dito, mga kapatid ko sa Panginoon, sa ating Ebanghelyong tutunghayan, nakatayo sa tabi ng cross ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad. Sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak, itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isupo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga." Noong araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakilang araw ng pamahingang ito, kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabalik nito ang mga binti ng mga pinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila
binali ang kanyang binti. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. So, kung makapalakpak tayo, palakpakan natin ang Panginoon, papuri natin ang Diyos, kahit saan man tayo naroon, kaya nating ibigay ang papuri sa pamamagitan ng ating pagpapalakpak. So, ang aking ibabahagi ngayon mga kapatid ko sa Panginoon ay ang gospel natin sa araw na ito. Ito po ang daily gospel. No? So, ang ating gospel mga kapatid ko sa Panginoon ngayon ay ating makikita na bumalik tayo sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. No? Kung ating titingnan, katatapos lang ng pagdaraos natin ng tinatawag nating Pentecostes o Pentecost. So, kumbaga sa no, umakyat na ang Panginoon sa langit, no? Dahil sa araw ng yung pag-akyat niya, pagkatapos niyang ipagkaloob ang Espiritu, ang kanyang hininga sa kanyang mga lagad. Ito na yung araw na kung saan umakyat siya papuntang langit at lumuklok sa kanan ng Amang Diyos. So bakit nga ba ibinalik ito ng ating inang simbahan? So bilang paggunita mga kapatid, sa ina ng simbahan na walang iba sa ating inang simbahan, ang ina ng ating simbahang Katolika ay walang iba si Virgin Mary o si Mama Mary. So kahapon, araw ng Linggo, ay pinagdiriwang ang kaarawan ng ating inang simbahan. So ngayon, Lunes, ay pinagdiriwang din ang ina ng ating inang simbahan. Amen. So, yan mga kapatid ko sa kaya ibinalik ang gospel na ito sa sitwasyon na yon para paggunita sa ina ng ating inang simbahan Katolika. Pero mga kapatid ko sa Panginoon, hindi ito ang ating pag-uusapan sa oras na ito o sa hapong ito. Hindi ito ang ating pag-usapan tungkol sa paggunita ng ina ng ating simbahan, kundi ang ating pag-uusapan kung ano ang gustong ituro ng Panginoong Hesukristo sa gospel ngayon. Ating pag-aaralan kung ano ang ituturo niya sa atin, ano ba ang dapat nating matutunan sa gospel ngayon. Kaya ito ating paksa sa ating pagbasa ngayon mga kapatid ko sa Panginoon, what Jesus want to teach us. No? O ano ang ibig ni Jesus na ituturo sa atin. Yan ang ating paksang pag-usapan. Ano nga ba ang gustong ituturo sa atin ng Panginoong Hesus ayon sa gospel na ating tinunghayan ngayon? Una mga kapatid ko sa Panginoon, Jesus teach us about the love of the family. Tinuruan tayo ni Jesus ang tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Amen po ba? Sabi doon sa ating talatang tinunghayan, sa talata 26-27, sabi doon, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak, at sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. So anong mensahe? Ulitin ko, itinuturo ng Panginoong Hesukristo sa mensaheng ito sa ating tinunghayan. Dahil tumutok po ako doon sa talata 26 hanggang 27 na kung saan ating makikita ang tungkol sa pagmamahal sa pamilya.
No? Amen. Yan po mga kapatid ko sa Panginoon. Itinuturo ni Jesus ang pagmamahal sa kanyang pamilya o sa ating pamilya. Itinuturo at hindi makikita dito mga kapatid ko sa Panginoon. Itinuturo ng Panginoong Jesus ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Ang tanong ko ngayon, may pagmamahal ba tayo sa ating pamilya? Tayo po ba ay nagmamahal sa ating ina? Bakit ko po na itatanong? Kasi maraming anak ngayon na walang pagmamahal sa kanyang ina. Kung sagutin ang kanyang ina, grabe. May mga anak na grabe, minsan iminumura ng palihim. Ang iba nagagalit sa kanilang ina. Amen. Minumura ng palihim. Galit na galit sa ina. So, ibig sabihin, di nating minamahal ang ating magulang, ang ating ina. Ang tanong ko, kapatid ko sa Panginoon, bilang mga anak, nasasabi mo ba sa iyong ina, Nanay, mahal kita? Nasabi mo ba ang salitang I love you sa iyong nanay? I love you, Nay. Nabigyan mo ba ito ng mga regalo kapag may tinatawag na nagsiselebrate ng Mother's Day o kaya birthday niya? Kapag bigay ba tayo ng regalo, bulaklak kaya o anuman para may pakita natin ang pagmamahal sa ating ina. Anong ibig kong sabihin mga kapatid sa Panginoon? Pahalagahan natin ang ginagawa ng ating ina sa ating buhay. Pinahalagan mo ba ang ginawa ng ina mo? Ano bang ginawa ng ina mo nung maliit ka pa? Nagpupuyat siya. Nagpupuyat siya sa pag-aalaga sa iyo. Di baling hindi makatulog, kulang sa tulog, huwag ka lang madapuan ng anumang insekto o makagat ng lamok. Amen. So, ito masasabi ko mga kapatid ko sa Panginoon. Kung pinahalagaan mo ang lahat na ginawa ng nanay mo, ipakita mo ang iyong pagmamahal sa nanay mo ng katulad ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ano bang ginawa niya? Ano bang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Pagpapakita ng pagmamahal. So anong ginawa niya? Inihabilin niya ito. Inihabilin niya sa kanyang alagad. At ang alagad ay inihabilin din niya sa kanyang ina. Anong ibig sabihin? Pagmamahalan bilang isang pamilya. Bakit? Tayong mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, tayong nananalig at nanampalataya sa Kanya, tumanggap sa Kanya, tayo ay kapamilya ng Diyos. Amen. So ito ang ipinapakita ng Panginoon sa ating buhay. Hindi lang sa pamilyang literal, bilang tayo ay mga magkakapatid sa Panginoong Hesukristo, tayo isang pamilya. At dapat na nagmamahalan sa isa't isa. Amen. So yun, mga kapatid ko sa Panginoon, ang itinuturo, ang una na itinuturo sa atin sa gospel na ito, ayon sa talata 26 hanggang 27, dahil yun ang pinaka-keywords ng aking mensahe ngayon. Tinuturuan tayo ni Jesus tungkol
sa pagmamahal sa pamilya. Jesus teach us about the love of the family. Amen? Marunong ba tayo magmahal? Nagmamahal ba tayo sa ating pamilya? O binabaliwala na lang natin? Pangalawa, Jesus teach us to care for each other. Tinuturuan tayo ni Jesus na dapat may malasakit tayo sa isa't isa. Saan ba yan kinukuha? Doon pa rin mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi lang pagpapakita o hindi lang tayo tinuturuan tungkol sa pagmamahal sa pamilya, kundi tinuturuan tayo na magkaroon tayo ng malasakit sa isa't isa. Dahil ang pagmamahal ay ang bunga nito, nandoon yung malasakit. Kaya kasunod ito sa aking pinakapuntos. So tinuturuan tayo ni Jesus na magkaroon tayo dapat ng malasakit sa isa't isa. Amen. Anong sabi doon? Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad, sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Amen. So ipinakita ng Panginoong Hesus, mga kapatid ko, ang kanyang identity, yung pagkakilanlan ng ating Panginoon Kristo kung ano ba talaga siya. Pinapakita niya ang kanyang pagkatao sa oras na yon, na sa kabila ng kanyang nararanasang sitwasyon, amen, na sa kabila na siya ay hirap na nakapako sa krus, ay iniisip pa rin niya ang kalagayan o ang kapakanan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng hirap na siya, may malasakit siya sa kanyang ina na si Inang Maria at sa kanyang alagad na si Juan. Ang kanyang malasakit, inihabilin niya ang kanyang ina sa kanyang alagad na si Juan. Bakit? Upang may mag-aalaga sa kanyang ina. Bakit nga ba kay Juan inabili ng Panginoong Jesucristo ang Inang Maria, si Virgin Mary? Dahil po sa panahong yon, ayon sa mga Bible scholar, patay na si Joseph. Balo na si Maria sa panahong yon. So wala na itong makakasama. So ganoon na lang din ang malasakit ng Panginoong Jesucristo sa kanyang ina. Ganon din si Juan, ng kanyang alagad, inahabilin din niya sa kanyang ina. So nandoon yung pinakita niya yung malasakit sa isa't isa. Bilang ano? Bilang kapamilya pa rin. Nandoon yung malasakit sa bawat isa. So dapat tayo, mga kapatid ko sa Panginoong Jesucristo, bilang tayo ay isang pamilya, bilang kapamilya ng Diyos, dapat meron tayong malasakit sa isa't isa. Lahat ng mga naniwala, tumanggap kay Kristo Jesus, matatawag nating kapamilya. Tayo'y kapamilya ng Diyos. Amen. Malaking pamilya. Tayo isang malaking pamilya ng Diyos na dapat may malasakit sa isa't isa. Ang problema nga lang, mga kapatid ko sa Panginoon, marami sa atin na walang nagmamalasakit. Walang malasakit ang iba. Ang iba, kanya-kanya. Wala na. Amen. Kanya-kanya na. Bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo sa bawat isa sa inyo. Ganyan ang iba eh. So, ang Panginoong Jesucristo, pinakita niya
na hindi lang ang pagmamahal ang dapat gawin. So ipakita ito sa gawa, ibig sabihin may malasakit ka. Alalahanin mo ang mga kasamahan mo o mga kapatiran mo bilang kapamilya, may kinakain pa kaya sila? Ano kayang nangyari sa kanila sa ganitong panahon na lockdown? 3 buwan na. Kumusta kaya? So makumusta man lang natin sila, no? At kung mayroon tayong maitutulong, tulungan natin. Magbigay tayo ng tulong sa ating kapwa, sa ating kapamilya, sa ating kapatid, sa ating ina. Kasi bilang nandito tayo sa ministry ng Diyos, ministry ng Panginoon Kristo, kasi ang tawag ko sa ministry ng Panginoon ay tayong lahat na sumusunod at nanalig sa Kanya. Tayo, magkaiba mang sa ating mga gawain, magkaiba man tayo, pero iisa pa rin. Isa pa rin ang ulo at walang ibang ulo ng ating pamilya na matatawag ko ay ang Panginoong Hesukristo. So dapat mayroon tayong malasakit. Amen. Huwag tayong magkanya-kanya. Ugali na ng tao. Magkakanya-kanya. Sa ating personal na pamilya, may malasakit ka ba? May malasakit ba tayo? Yung iba, mga anak, dali natin sa literal na pamilya. Bilang anak, nagmamahal sa iyong magulang, nagmamahal sa iyong ina, may malasakit ka ba? May malasakit ba tayo sa ating pamilya? Porkit may trabaho ka at may sarili ka na, may asawa ka na, wala ka na bang malasakit doon sa iyong pamilya, sa iyong magulang? Amen. So dapat nandoon pa rin ang pagmamahal sa pamilya, sa kabila na tayo ay may sarili ng pamilya. Amen. So yan, literal yan. No? At itong sinasabi ko naman, pamilya ng Diyos. Pamilya tayo ng Diyos. Tayong mga nananalig, nananampalataya, naniwala, nagtitiwala kay Kristo Jesus ay kapamilya. Family of God. Amen. So ang dapat na natin gawin, may malasakit tayo sa isa't isa. Huwag nating pabayaan ang iba. Amen. Huwag nating pabayaan ang ating mga kapatiran. Amen po. Huwag natin silang pabayaan. Marami ang gumagawa ngayon na may malasakit. Bigla na lang tatawag sa akin yung isang araw o kahapon. May tumawag sa akin, "Tay, kumusta po kayo dyan? Mabuti po naman. May kinakain pa ba kayo?" Meron po naman. May ipapadala dyan, may darating dyan. Yan. May darating na ulam. Yan. So, nandoon yung malasakit. Dapat, ganun ang dapat natin gawin. Malasakit sa isa't isa. Amen. So, ito ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Tinuturoan tayo ng pagkaroon ng tayo ng malasakit sa bawat isa bilang isang pamilya ng Diyos. Amen. Ang pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, na itinuturo sa atin dito, ayon sa ating tinunghayan, ay Jesus teach us there was responsibility to our family. Tinuturoan tayo na may responsibilidad tayo sa ating pamilya. No? May responsibilidad pa tayo. Bilang anak,
Ipinakita ng Panginoong Hesukristo bilang anak at aalis na siya dahil mamamatay na nga siya. No? Pero ano ang nasa isip ng ating Panginoong Hesukristo? Walang iba ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina, iniisip na niya kung ano ang maging kalagayan ng kanyang ina kapag wala siya. Kaya ganun na lang yung pagiging responsable ng Panginoong Hesukristo ay pinapakita dito. Pagmamahal, malasakit, pagiging responsable. Kaya anong ginawa niya? Tulad din yun sa ating unang pagbasa ng sa ating binasa sa talata 26 at 27, kung saan inihabilin niya ang kanyang ina sa kanyang alagad at ang alagad naman ay inihabilin niya sa kanyang ina. So responsibilidad niya ang kanyang ina kung sino ang mga alaga nito kapag wala na siya. Amen? Kaya inahabilin niya, ulitin ko, inahabilin niya ang kanyang ina sa kanyang alagad na si Juan. Marami ngayon sa ating buhay, mga kapatid, kung dalhin natin ito sa ating literal na pamilya, maraming mga anak na nakalimutan ng responsibilidad niya sa kanyang magulang, sa kanyang pamilya. Hindi na marunong tumulong, wala nang malasakit. Bahala na kayo, total, ako may sarili na akong pamilya. May sarili na akong pamilya. So may responsibilidad pa tayo. May tungkulin pa rin tayo, mga kapatid ko, sa Panginoon bilang kapamilya. Hindi yung kapamilya na nagsasara. So may responsibilidad tayo, mga kapatid ko, sa Panginoon. Sa ating pamilya, kahit ikaw ay nag-asawa na, ulitin ko, huwag mong pabayaan ang pangailangan ng iyong magulang, ng iyong pamilya. Amen. At ganon din, no? Ganon din sa ating pagiging kapamilya ng Diyos. May responsibilidad tayo sa ating Panginoong Diyos. Nagampanan ang kanyang ubasan, ang gawain niya na dapat nating gampanan, na huwag nating pababayaan. Gampanan natin ito para sa kapakanan ng ating mga kapatiran bilang kapamilya. Pabayaan mo na lang ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Pababayaan mo lang ba ang iyong kapatid na napawalay na kay Kristo, na dati kasama natin sa pagpupuri, pagsamba sa Diyos, at dahil sa mga sitwasyon ng buhay, mga pagsubok ng buhay na kanyang nararanasan, ay biglang nang lupaypay, nang hihina, kaya hindi na makakadalo sa gawain. Humina ang pananalig, nagkaroon ng tinatawag nating spiritual dehydration. Pabayaan na lang ba natin? So bilang tayo ay mga kapatiran, magkakapatiran, bilang tayo ay kapamilya ng Diyos, may tungkulin tayo, responsibilidad natin na sila'y ating alalayan. Kaya nga, pagmamahal at pagmamalasakit, at pag mayroon kang malasakit, gagampanan mo ang iyong tungkulin, yung responsibilidad mo na iniwan sa iyo ng Panginoong Diyos bilang ikaw ang tagapangasiwa ng kanyang gawain. Bilang ikaw ay manggagawa niya sa kanyang gawain. Bilang ikaw ay coordinator, bilang ikaw service ministry,
bilang ikaw assistant coordinator, bilang ikaw secretary treasurer, bilang ikaw ay music ministry head, at etc. etc. Dancing ministry. Pababayaan mo na lang ba ang iyong kapamilya na mawala sa gawain? Pabayaan na lang ba natin ang ating mga kapatid na medyo nanlulupaypay? May responsibilidad tayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya itong aming ginagawa sa aking mga kasamahang mga tagapahayag ng mga mabuting balita, pastor, mga preachers, responsibilidad namin na dalhin ang salita ng Diyos sa kapatiran. Bagamat lockdown, hindi pwedeng magsama-sama. Sa ngayon wala pa rin linaw kung kailan makabalik tayo sa normal na pagdiriwang ng gawain ng Diyos. Pero ito responsibilidad ng mga lingkod niya, katulad ko, katulad ng iba, katulad ng mga kapatiran natin na pinagkatiwalaan ng Diyos na maghayag ng mabuting balita. Responsibilidad po namin na gampanan upang maihatid pa rin ang mabuting balita sa bawat isa ng mga kapatiran, bawat kapamilya. Amen. So yun, mga kapatid ko sa Panginoon, tinuturuan tayo ng Diyos na gampanan natin ang responsibilidad natin sa ating pamilya. Amen. So napakahalaga ang tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus ngayon. Bago siya sa kanyang ginawa, sa kanyang ipinakita, bagamat siya nakapako, agaw buhay na doon sa krus ng Kalbaryo. Nagawa pa niyang ipakita kung ano ang dapat nating gawin. Tinuturo niya sa atin na dapat patuloy tayong magkaroon ng pagmamahal sa ating pamilya. Patuloy tayong magkaroon ng pagmamahal sa isa't isa, nagmamahalan, nagdadamayan bilang mga kapatiran, bilang malaking pamilya, family of God. At pagkatapos tinuro din niya na dapat magkaroon tayo ng malasakit. May concern pa rin tayo sa ating mga kapatiran. Dapat concern ka, aware ka sa iyong mga kapatid, lalo na ikaw kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng Panginoon na mga siwa bilang coordinator. Ikaw ang may tungkulin. Nasa iyo ang responsibilidad. Responsibilidad mo na ibalik sila sa piling ng Diyos. Amen. So wag natin silang pababayaan, mga kapatid ko sa Panginoon. Wag nating hayaan na mawala sila. Kaya ito, kami, patuloy kami naghayag ng mabuting balita kahit papano, kasi sa lockdown na ito, ang haba na ng panahon, yung iba hindi nakapakinig ng mga salita ng Diyos at mari sila ngayon nang lulupaypay na. Sa pamamagitan naman ng ito ng mga sa social media o sa YouTube o sa FB, makapakinig man lang sila o makapanood man lang sila tungkol sa mabuting balita ng Panginoong Hesus. So mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating mensahe ngayon, simple lang aking mensahe. Ano bang itinuturo? Ano bang itinuturo ng Panginoong Hesus sa atin ayon sa Ebanghilyong ating tinunghayan? What Jesus want to teach us? Jesus teach us about the love of the family. Amen. Tinuturuan niya tayong tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Pangalawa, Jesus teach us to care for each other. Ibig sabihin, nandoon yung malasakit. Nagdadamayan, hindi nagpapabaya sa isa't isa.
Amen. At ang pangatlo, Jesus teach us the responsibility to our family. Tinuturuan tayo ni Jesus na may responsibilidad tayo sa ating pamilya. Anong pamilya? Hindi lang literal na pamilya, kundi pamilya ng Diyos. Amen. We are a family of God. So yan lang po mga kapatid ko sa Panginoon, ang aking ibabahagi ngayon sa oras na ito, at tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, El Shaddai ang iyong pangalan. Maraming salamat po sa maikling mensahe na ating ipinahayag. Alam ko, Panginoon, kasama kita sa pagpapahayag ng mabuting balita. Loobin mo, O Diyos, na ito'y magdala ng pagpapala sa lahat na makapanood nito o makapakinig. Loobin mo, O Diyos, na sila'y magkaroon ng panibagong lakas, panibagong pag-asa kung sila po'y medyo nanghihina na sa kanilang buhay spiritual. Lord, maraming salamat at dalangin kong patuloy mo po kaming pagpalain ang iyong buong pamilya, ang iyong pamilya sa iyong ministry, Panginoon. Bilang kaming lahat ay pamilya mo, bilang kaming lahat ay tagapanalig mo, naniwala at tumanggap sa iyo. Lord, ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa aming lahat. Ilayo mo po kami sa anumang mga kapahamakan. Balutin mo po kami, O Diyos, ng iyong banal na makapangyarihang dugo upang hindi kami mapinsala ng anumang gawa ng kaaway. Kaya maraming salamat po, O Diyos, sa iyo aking pasalamat pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Salamat po sa ating Diyos at salamat po sa lahat na makasubaybay nito sa YouTube. Tayong lahat ay pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Amen at amen.